natin, sobrang init this year. Live stream Sugal Ira. Alright? Live stream Sugal Ira. Sa madaling sabi, yung mga sikat na live streamer, hindi nalaro yung nila-live stream nila, sugal na. Bakit nagla-live stream or bakit nagpo-promote ng sugal ang isang public figure or ang isang social media influencer? Bakit? Tayo na real talk na syempre. Dahil sa pera. Dahil sa pera, magpapakatoto tayo dito. Ako nagpo-promote ng sugal dahil sa pera. Nagpo-promote ako ng sugal dahil sa pera. Parang normal niya lang kung paano niya sabihin yun, di ba? Parang gusto niyang i-normalize lang siya, di ba? Para bang hindi big deal yung sugal. Ganito kasi yan, para sa akin big deal yung sugal. Alam mo kung bakit? Kapag yung isang tao na addict sa pagsusugal, pwede siya maghirap. Pwede, pag natalo siya, pwede maubos yung pera niya. So kapag na-addict ka na sa sugal, kahit wala ka ng pera, ano gagawin mo? Mangungutang, magnanakaw, di ba? Gagawin mo ang lahat para lang makapagsugal. So baka sabihin mo sa akin, sugal lang naman yan, ba't ma-addict ka? Guys, sobrang daming taong na-addict na sa sugal. Okay? Kahit mag-search ka lang dyan sa YouTube, makikita, mapapanood mo yung kwento nila kung paano sila na-addict sa sugal. So yun yung mangyayari sa'yo kapag na-addict ka na sa sugal. Tapos lagi ka pantalo. Maubos pera mo, maghihirap ka. Anong gagawin mo? Mangungutang, lalo ka mababaon sa utang, magnanakaw, gagawa ka ng mga illegal, di ba? Magbebenta ka ng mga bagay na hindi naman sa'yo, binebenta mo na yung kotse ng kapitbahay mo, di ba? Anong kasunod? Madedepress ka, magkakaroon ka na ng maraming kaaway. Pati pamilya mo, kagalit mo na rin. Anong kasunod? Anxiety, depression, baka magpakamatay ka na. Kung hindi ka naman magpakamatay, baka patayin ka ng ibang tao, di ba? O kaya makulong ka kasi gumagawa ka na ng illegal sa sobrang addict mo sa sugal. Maniwala ka, nakaka-addict ang sugal. Ako nagpo-promote ng sugal dahil sa pera. Proud ka pa na nagpo-promote ka ng sugal, tapos nagkakapera ka. Tapos yung mga kababayan mo na na-influensyahan mo, na addict sila sa sugal, sila naman ngayon naghihirap. Sila yung nagkakaroon ng problema. Sila yung nagkakaroon ng problema sa addiction sa sugal. Bakit nagpo-promote ang influencer ng sugal? Dahil sa pera. Dahil ako na nagsasabi sa inyo, kung yung sahod lang itself sa Facebook ang aasahan, putang ina, hindi ganun maibibili ng sasakyan. Diba? Hindi ganun maipapakain sa masarap. Real talk yan, real talk yan. So ang gusto niya sabihin, hindi sapat yung sinasahod niya sa Facebook. Paano ko sabihin ko na hindi rin sapat yung sinasahod ko sa trabaho ko? Pwede na rin ba ako mag-promote ng sugal? Pwede na rin ba ako mang-scam ng tao? Tara, invest kayo sa company ko. Yung pera mo, gawin nating pera ko. Okay naman, magla-livestream ng sugal, tapos sign up kayo sa link ko para may income ako. At the same time, na-addict kayo sa sugal, naghihirap kayo, natatalo kayo. Tapos ako, binabayaran na nung company, nung pasugalan, bayad ako habang nagpo-promote, tapos kayo naghihirap kasi talo lagi kayo sa sugal. Alam mo ato, never namang sasakto or sasapat yung pera na sahod sa YouTube, o kaya sahod ng trabaho, kaya kung ano man. Never sasapat yan, never sasakto yan kapag hindi ka marunong makontento. Kung greedy ka, matakaw, sakim, hindi sasapat yung pera na yan. Yung malaking sinasahod mo ngayon sa pag-promote ng sugal, darating yung araw na bariya na lang yan na hindi na sapat sa'yo. Kasi nga sakim ka, wala kang pakialam sa mga taong masisira ang buhay sa paglalaro ng sugal. Ang mahalaga sa'yo, binabayaran ka, yumayaman ka, nagkakaroon ka ng maraming pera. Yun yung importante sa yung puta na ka. Proud ka maging bayarang hinapa ka. Ikaw yung proud na bo. Wait lang, kalma lang tayo. Sa content creator, ang aasahan mo lang sahod sa Facebook. Putang ina nga ka. Paghuhukom na, hindi ka pa nakaranas ng masarap na buhay. Napakinggan yun, sabi niya, paghuhukom na, hindi ka pa nakakaranas ng masarap na buhay. Alam mo ato, mas masarap yung buhay kung alam mo sa sarili mo na wala kang na-influensyang tao na nalululong sa sugal. Alam mo ato, sa sobrang daming taong nanonood sa'yo, merong isa diyang after 1 year, 2 years, lulong na sa sugal. Alam mo kung bakit? Kasi nga, nag-promote ka ng sugal at alam kong hindi ka makakonsensya kasi sakim ka nga. Greedy, matakaw, gahaman. Hindi ka nakokontento sa sahod mo sa Facebook. Tapos ngayon, may business ka na rin, di ba? Yan, yung clothing brand mo. Isipin mo, sinusuportahan ka ng mga tao tapos tuturuan mo silang magsugal. Dapat yung mga gantong content creator, ina-unsubscribe tapos nire-report yung mga page nila. Alam mo, pwede ka namang mabuhay ng maging masaya, mapayapa, kahit wala kang pera. Kasi lahat ng yan nasa mindset mo lang kung paano mo interpret yung mga bagay-bagay. Kailangan mo lang namang i-accept kung ano ka, kung ano lang yung meron ka. At maging mindful ka lang sa present, sa now, ngayon. Huwag mo masyadong i-overthink yung future. At huwag mo ring hayaan na saktan ng nakaraan
or nung past yung sarili mo ngayon. Mag-focus ka lang ngayon kung ano yung halaga na meron ka at kung ano yung purpose na gusto mong gawin. At yung inggit, yung pagiging emotional mo sa mga bagay-bagay, tanggalin mo na yan. Matuto kang masatisfy kung ano meron ka ngayon. Mag-focus ka lang sa value na kaya mong ibigay sa ibang tao. Alam mo, ato, tanggalin mo lang yung sugal sa content mo. Okay ka na eh. Okay ka naman eh. Huwag yung passion ko. Okay na yun. Bakit naman sila idol kong TV? Bakit naman yung Team Fireman hindi nagpo-promote ng sugal? Tangina, tapos kagabi si Juni Boy tsaka si Bossing nag-promote ng sugal. Tangina mo, paano ka na? Diba? Paano na yung prinsipyo mo? Tasik pa isipon ko. Paano na yung prinsipyo mo pinangangalagaan? Diba, yung reference mo sa buhay, yung idol mo, nabukang bibig mo, bakit sila Kong, bakit yung Team Payaman hindi nagpo-promote ng sugal? So ako din, di rin ako magpo-promote kasi para di kami makasira ng buhay, nag-promote ng sugal kagabi. Nga. Tapos Juni po, tsaka si Bossing nagla-livestream ng no? Ng Sugar Rush. Tayo na, pahinga ka na. Kaya mag-promote ng sugal, sisirain nyo yung buhay ng mga kababayan nyo. Inang-ina mo, si Lebron nga, ang laki-laki ng billboard sa Guadalupe. Si Ivana, ang laki-laki ng billboard sa EDSA. Po-promote ng sugal eh. Tapos ikaw na mahinang nila lang, hindi ka nagpo-promote. Ang galing ng logic niya, no? Dahil nagpo-promote na yung ibang sikat na tao, pwede na mag-promote ng sugal. Bobo naman na to. Paano kung sabihin ko na kayo ng Team Payaman, si Ivana, si Lebron, mga bobo, mga bobo kayo, mga sakim, matakaw, walang konsensya, greedy, matakaw, magahaman, mukhang pera. Alam mo kung bakit yung mga sikat na tao ang kinukuha nila para mag-promote ng sugal? Alam mo kung bakit? Ato, kasi may mga tao na ganyan ato, nakagaya mo, ganyan ka, ganyan kabobo. Kasi nakita lang na si Lebron, si Ivana, yung Team Payaman nag-promote ng sugal, magsusugal na sila. Ganyan ang reasoning kagaya mo na nag-promote lang yung sikat na tao, mas sikat na tao, Lebron. Okay na, ibig sabihin all goods na yung sugal, walang problema. Kasi nga, pinopromote siya ng isang sikat na tao. Alam mo, hindi ibig sabihin na pinromote na isang sikat na tao yung isang sugal, ibig sabihin nun, safe siya laruin. Okay? Hindi ibig sabihin nun na walang taong ma-addict doon, na walang taong masisira ang buhay. Tangina yung pagpo-promote ng sugal, kahit mag-livestream kami dito, kahit lumuwa yung mata namin, kaka-livestream ng pagpo-promote ng sugal, di kami makakasira ng buhay, gago. Bilang isang tao, isang malaking katangahan yun. Nakakahayaan mong maapektuhan yung decision making mo at pamumuhay based sa kung sino yung nakapaligid sa'yo. Isisisi mo yung kapalpakan ng buhay mo sa mga nakapaligid sa'yo. Kasi ganito sila, kaya ganito kayo ulul, may sarili kang desisyon. What more pa, yung isisisi mo yung kapalpakan mo sa buhay dahil lang may napanood kang nagla-livestream. Ang sabi niya, hindi daw siya makakasira ng buhay ng tao sa pagla-livestream ng sugal. Tangina yung pagpo-promote ng sugal, kahit mag-livestream kami dito, kahit lumuwa yung mata namin, kaka-livestream ng pagpo-promote ng sugal, di kami makakasira ng buhay, gago. Ganito ang mindset ng to. Kapag nagle-livestream ka ng sugal, meron kang tangang followers na pinapanood ka at na idol ka. At itong followers mo na to, syempre hindi siya manonood ng mga content na ginagawa ko na kontra sa paniniwala mo. Dahil tanga, bobo at ututo siya, magsa-sign up siya sa link mo, ida-download niya yung apps na nilalaro mo. So meron tangang tao na followers mo na masisira ang buhay ng dahil sa'yo. Bilang isang tao, isang malaking katangahan yun. Nakakahayaan mong maapektuhan yung decision making mo at pamumuhay based sa kung sino yung nakapaligid sa'yo. Isisisi mo yung kapalpakan ng buhay mo sa mga nakapaligid sa'yo. Grabe no, katangahan. Ganyan na ganyan yung mga mga nasi-scam na tao. Ayaw na nila mag-report, ayaw na nila magsumbong sa mga pulis. Kasi nga, nagmumukha silang tanga di ba? Kahit malaking pera yung nakuha sa kanya nung scammer, hindi na siya magre-report, sasarilihin niya na lang yun. Kasi nga, magmumukha siyang tanga. Ang hirap pagkatiwalaan to si Ato, no? Kasi wala siyang accountability. Isipin mo, maging fanatic ka na ito, maging idolo mo to si Ato. Ano na lang mangyayari sa buhay mo, no? Kasi ganyan yung mga prinsipyo niya sa buhay. Ano pang prinsipyo na ito sa buhay, ha? Proud na binabayaran siya? Grabe, no? Ganyan yung prinsipyo niya. Alam mo ba na isa sa reason kaya nag-start na rin ako mag-vlog kasi maraming influencer na walang prinsipyo. Tapos ganyan yung mga kung may prinsipyo man, ganyan pa. Proud pa na binabayaran sila. Tapos ito pa yung sasabihin niya, scroll up daw. Scroll up lang yung solution. Tingnan mo ha. What more pa, yung isisisi mo yung kapalpakan mo sa buhay dahil lang may napanood kang nagla-livestream. Di ba? Kung sa tingin mo, tinitindigan mo na yung pagla-livestream nakakasira ng buhay, baka masira namin yung buhay mo, tangina, edi ang solusyon, i-scroll up ka lang. Diba? Kung ititindig mo na yung pagla-livestream namin ng sugal, makakasira ng buhay mo, tangina mo, mag-scroll up ka. Tang mo rin, oh. Diba?
na mo rin, mag-scroll up ka. Grabe na, parang gustong sabihin na to na wala akong kasalanan. Ikaw yung may kasalanan kasi pinanood mo ako. Hindi kasalanan na mag-live stream, hindi kasalanan na mag-promote ng sugal. Ikaw yung may kasalanan kasi hindi ka nag-scroll up. Grabing bobo ng logic nitong na to. Alam mo to, prevention is better than cure, di ba? Alam mo ba na sobrang daming bobo at tangang tao dito sa Pilipinas? At ikaw to, dumadagdag ka pa, ini-influensyan mo sila na dumami pa sila. At dinadagdagan mo yung mga taong lalong maging mahirap. Tingnan mo yung views ng video ito, 1.3k as of the moment na pinapanood ko to. At sa FB page mo naman ay 401k views. At meron kang 1.9 million followers dito sa Facebook. Sa tingin mo lahat yan mag-scroll up kapag nagla-live stream ka ng sugal? Ha? At kapag nag-live stream ka ng sugal, may 66.9k views. At tingin mo yung mga taong yan hindi nag-scroll up, pinanood ka. Sa dami ng viewers na yan, meron tangang taong malululong sa sugal. Hindi naman lahat ng tao na panood yung video mo na nagsabi ka na mag-scroll up lang kapag pag may nakita nagpo-promote ng sugal. Ang issue kasi dito ato, merong mga tangang tao, mga fanatic, mga utoto, mga bobo na kapag nakita yung isang influencer na nagpo-promote ng sugal, nagla-live stream ng sugal, iisipin nila na tama yun na magsugal. Kagaya ng reasoning mo kanina na si Lebron, si Ivana, merong billboard na nagpo-promote ng sugal. Halip na ikahiya yung mga taong yun, pinagmamayabang mo pa, pinagmamalaki mo pa. Alam mo yung mga taong nasa tamang pag-iisip, pag nakita nila yung isang taong may live stream or nagpo-promote ng sugal, automatic nag-i-scroll up yan sila. Pero yung mga bobo, mga tanga-tanga, hindi sila mag-i-scroll up. Eto lagi nyo tatandaan, huwag nyong isisisi sa nakapaligid sa inyo kung ano yung kakainat na ng buhay nyo. Take full control, take full responsibility. Kaya marami sa Pilipino ang nahihirapan mag-progress kasi putang ina, sinisisi mo ng sinisisi sa kung sino. Lagi ka naghahanap ng masisisi sa mga nangyayari sa'yo sa araw-araw. Tangina, kami ba yung, kunyari influencer na nagpo-promote ng sugal, kami ba yung may control sa pera mo? Di ba? Tinututukan ka ba namin ng jungle ball? O tangina mo, mag-cash in ka, maglaro ka dito, samahan mo. Hindi, ikaw ang may sariling desisyon. Hawak mo buhay mo. So para isisi mo sa mga napapanood mo yung mangyayari sa buhay mo, tanga ka nun. Mas tanga ka ato, hindi mo naiintindihan yung nangyayari. Oo, hindi ka nasisisihin ng isang taong nalulong sa sugal kapag nalulong na siya sa sugal. Alam mo kung bakit? Kasi yung proseso bago sila malulong sa sugal, taon yan yung lilipas. Okay, taon yung lilipas bago sila malulong sa sugal. Pero ang tanong, sino ang nag-influence sa kanya para magsugal? Isa ka doon ato. Isa ka sa maraming influencer na nagpo-promote ng sugal. Kung iisipin mo, ang laki ng binabayad ng isang kumpanya na pasugalan sa'yo. Ibig sabihin maraming pera yung napupunta dyan sa pasugalan na yan. Ibig sabihin lang din nun na maraming tao yung nawawala ng pera dahil dyan sa sugal. At hindi magbabayad ng sobrang laki yung pasugalan na yan sa'yo kung hindi effective yung pagpo-promote ng isang influencer na sugal. Kung hindi effective yung pagla-livestream na sugal. Ibig sabihin lang po niyan na kapag nagla-livestream kayo ng sugal, nagpo-promote kayo ng sugal, sobrang daming taong naluloko at nalululong sa sugal dahil sa ginagawa nyo. Kasi effective yan eh. Hindi naman itutuloy ng mga company ng mga pasugalan na yan, yung pagpapapromote sa mga influencer ng apps nila. Hindi nila gagawin yan, hindi nila itutuloy yan kung hindi effective. Okay? Gets mo? Naintindihan mo ba ito? Sige, isipin mo, yung isang company ng pasugalan, walang exposure sa social media, walang nagpo-promote ng mga influencer. Tingin mo may magda-download ng apps nun? Wala. Diba? Kung hindi sila magrarun ng mga ads sa social media, wala magda-download nun. Walang gagamit ng sugal, walang gagamit ng apps. Pero dahil pinopromote nyo, marami nagda-download. Diba? Kagaya si Diwata, kung walang mga vlogger na ginatasan siya, hindi naman siya sasikat, hindi pipilahan yung parisan niya. Hindi naman masarap yun eh. Alam mo ba na nabanggit ni Mr. Beast na ang bagong form ng currency ngayon ay ang views? Kasi nga kapag nagkaroon ka ng maraming views, nagkaroon ka ng viral video, pwede mong pagkakitaan yung views na yun eh. Kapag nasa iyo na yung attention ng maraming tao, pwede mong pagkakitaan yun. Maglagay ka ng ads sa YouTube, di ba? Magbenta ka ng isang produkto. Yan, gumawa ka ng sugal, apps, ipa-download mo, di ba?
Nagigets mo? Yan yung bagong form ng currency ngayon. May pera sa views. Okay? Nagigets mo? Tangina, wala pang internet, may sugal na. Panahon pa lang ng mga Espanyol, may sugal na. Tangina, may mga influencer na ba nun? Wala. Nahinto ba yung pagsusugal? Nawala ba yung idea ng sugal? Hindi. Tangina mo, sa madaling sabi, hindi namin kasalanan kung bakit may sugal. Tangina, ito na yung idol nyo. Tama nga naman yung sinabi niya eh. Hindi nyo naman kasalanan kung bakit may sugal. Kasi hindi naman talaga yan yung issue. Mong ka. Hindi kasalanan ng isang influencer kung bakit may sugal. Pero kasalanan nyo na nagpo-promote kayo ng sugal at ini-impluensyahan nyo yung maraming tao na mag-download ng apps at magsugal. Yan yung issue ato, okay? Yung pagpo-promote ng sugal. Ikaw, nagkakapera ka, dumadami yung pera mo dahil binabayaran ka ng isang kumpanya ng pasugalan, pero merong mga taong nalululong sa sugal. Isipin mo halos marami ngayon kabataan may smartphone na napapanood ka. Pwede na rin naman sila mag-download ng apps, pwede na rin sila magsugal. Kung isipin mo, oo nga yung sugal existing na siya nung unang panahon pa. Pero yung sugal na yan, kaunting tao lang yung nalululong sa sugal. Kaunting tao lang yung na-involve sa sugal. Hindi lahat ng tao may access sa sugalan. Hindi lahat ng lugar legal ang pagsusugal. Pero dahil sa innovation ng technology ngayon, yung sugal pwede mo na mag-download sa Play Store. Ang kaso hindi ka naman magkakaroon ng idea na pwede ka na pala magsugal gamit ang smartphone mo kung hindi dahil sa mga influencer. Ina-expose nyo kasi yung mga tao, kahit kabataan, babae, matanda, bata, ina-expose nyo sila sa sugal na hindi dapat, na hindi sana nila malalaman na pwede pala sila magsugal. Sasabihin mo na hindi namin kasalanan yan, nag-livestream lang naman kami ng sugal eh. Pwede nga, magla-livestream ka ba talaga ng sugal kung walang bayad, ha? Lumabas na nga sa bibig mo na nagla-livestream ka ng sugal dahil may bayad at willing to pay to mga kumpanyan to, mga pasugalang to na magbayad sa mga influencer dahil nga effective. Ulit-ulit na ako dito, ulit-ulit na yung mga sinasabi ko kasi ang bobo ni Ato. Yun lang sa video ito, peace out.